ay fix na siya. Yung wire guys ganito. Medyo mahaba siya, konti talaga. Na okay lang naman yan. Itatali na lang ni sir yan kapag napwesto yung transformer. Ayan na. Okay. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng AC cord. Tapos, yun yung sinasabi ko na nakakonect siya. Oh. Yan. Ayun. Switch on. Ayan na. Okay na. Gumagana na. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, bali, merong pinadala rito sa atin via Lalamove. Bali, 2 piraso ito. Board lang yung pinadala sa atin. Ito, and then ito, hindi ko alam kung saang lugar dito sa Maynila. Kalimutan ko itanong. Basta galing, drop off ng Lalamove ito. Kung ano ito, ay ito. JBL na bar 3.1. Dalawa ito eh. Ito isa. Tapos itong isa. Ito, walang nakalagay na model. Yan, tama. Subwoofer ito. Bali, ito yung katawan ng JBL na bar 3.1 na subwoofer. Bali, pinadala sa atin, wala nang katawan. Kasi nasa probinsya yung katawan ito. Bali, board lang yung pinadala. Siguro para hindi ganun kalaki yung babayaran nila ni sir sa cargo or shipping. Tapos, pinadala ulit dito sa atin. Via Lalamove naman. Unang-una sa lahat, siyempre magpapasalamat tayo. Maraming salamat sa owner nito na pinagkatiwalaan tayo na ipagawa yung unit niya. Shout out, and then inuulit ko, maraming salamat sa inyo, sir. Bali, nakita niya kasi yung vlog natin na tungkol sa kung paano natin kinonvert yung JBL. Kasi nakailang gawa na rin naman ako nito na kinonvert natin yung power supply nito into from SMPS to transformer type. Ito, iniwalay ko lang yung vlog Merong vlog ito kung paano ko siya ginawa. Yung transformer na para dito, gagamitin natin. Mamaya papaliwanag ko. Kasi sirain yung power supply nito. Kahit i-repair mo yan, yung power supply dyan, kahit ito may power wires na nga siya, sinubukan nilang i-power wires, kahit i-power wires mo yan, hindi magtatagal yan. Mas maigi pang i-convert mo siya. Medyo awkward man siya tingnan, pero ayun ang gagawin mo kung gusto mong mas tumibay ito. Lahat naman na ginawa ko okay naman wala naman naging problema. So ayun, bali ito yung mission natin for today's video. Kung natin simulan yan, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan na natin. Tinanggal ko na yung tornilyo. Actually, isang tornilyo na nga lang nakakabit Ito, bali pinor-wires na nila. Yan, pinor-wires nila. Sinubukan nilang siguro pinor-wires. Nagsubok din ako dati yan, kaso ang hirap niya. Tsaka nagdadalawang isip ako. Ang mangyari dyan, pwede mo siyang gawin ganito. Supplyan ng split type na transformer. Ito, niraway natin to. Ang out nito ay 026 na output. Yan. Bali, ito na ang gagawin natin. Pwede yan. Medyo malaki lang sa tingnan. Mas maganda kung meron kayong square na transformer. Pero kung wala, ito okay na to. Discarding technician lang para mabuo yung unit. Bahala na si sir kung paano yung discartehan yung unit niya doon sa may katawan nito. Bali, ito yung gagawin nyo. Bali, i-disable na natin ito. I-disable na natin yung primary. Tapos, mag-i-inject na lang tayo dito sa may secondary. Ayan, ito. Pakita ko sa inyo, nagagana na kahit tula ng primary ito. Sa mga subscriber, follower natin, yung mga nakapanood sa previous vlog natin, alam na nila to or kabisado na nila, diskarte natin. Ito, pakita ko sa inyo. Mag-i-inject ako ng supply ng Quanto TV, 19 volts na 3.4 ampere. 19 volts ito Yan. Tapos, ito, nakasplit na to. Ground and then positive. Dito natin i-inject yan. Dito, yan. Pwede mo siyang irekta dito sa may mismong kapasitor. Pwede yan. Sa subok lang itong kapasitor. Ito, ground ito. Tapos, itong sa labas ay positive. Sa ngayon, stay tuned lang kayo ihinangin ko lang itong adapter natin. Hinang ko lang tapos pakita ko sa inyo nagagana yan. Nahinang ko na ito. Negative, positive. Hindi natin yung ginamit yung primary
Yan, negative positive lang. Ang capacitor dyan is 50 volts yan. 50 volts na 47 yata yan, 47 o 3,300 na microfarad. Ayan. Tapos, yan o, yung palatandaan na yung supply dyan is 36. Yan nakasulat sa chopper o, 36. 36 na halos na sa 4 ampere. Yan yung code niya, 36 volts yan. Yan, kasi nga yung capacitor is 50 volts. Kahit na mag-supply ka ng 19 volts dyan, 20 volts, under pa rin naman yan. Kaso lang, medyo mahina. Na i-compare mo sa mas mataas na voltahe. Mas maganda dyan na halos ilagay mo siya ng mga 34 to 33 volts lang. Huwag mo isagad ng 36 kasi itong transformer, taas baba yan. O yan, 36 ha. Ngayon, nag-inject na tayo. Itong adapter natin, yan, 19 volts ito. Pakita ko sa inyo na gagana yan. Ito, gamit tayo ng bulb. Yan, ayan o, umilaw na yung adapter. May supply na. Tingnan natin yung display dito. O, yan o, gumagana o. Tanggalin ko yung flashlight. O. Yan mo, gumagana siya o. Speaker na lang kulang yan. Tapos, yung soundbar. Yan, ibig sabihin, gumagana siya, working siya. Ayun, sa mga... Sana makapagbigay ideya ako rito. Sa mga iba na ng problema, di ba? Sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan pa lang, tulad natin. Kasi magaganda hirap ka dyan, yung 4 wires na yan, wala yan. Convert mo na lang ng transformer. Subok ko na yan. So ngayon babakasin ko lang ito, tapos magwa-wiring na ako ng transformer natin. Ulitin ko, panoorin nyo na lang yung video na kung paano ko siya gawin nito. So ngayon guys, bali ito yung setup na ginawa ko. Pasensya na kayo, medyo bulky or medyo maraming wire. Ganun talaga, gagawin mo yung itong sitwasyon or ganitong klaseng setup para mabuhay lang yung isang unit. Yan. Sinadya kong inabaan ng konti yung wire kasi baka mahirapan si sir magpwesto dun sa may katawan nito. Tulad dito kasi board na pinadala sa atin. Kaya medyo inabaan ko yung wire para hindi siya mahirapan in case na magpwesto siya ng transformer dun sa may loob ng subwoofer. Ayan. Bali ito, easy line nito. Yan, easy line. Lahat ng putulin, pinutol ko na. Yung naiwan na lang dyan is yung fuse ito. Yan, fuse to, papunta dyan, tapos papunta rito. Tapos yung chopper is ginamper natin to. Tapos, siyempre, paputulin mo yan. Kasi pag di mo pinutol yan, papasok yan dyan sa may diode. Lagapak yung unit mo yan. Ayan, putulin mo yan. Yan, paputulin mo yan dyan. Kasi yung itong AC, papunta yan sa may transformer, yung puti na to. Ayan, dito muna tayo sa may main line lang muna or sa pinaka-primary niya. Ayan, tapos sa may kabila, tumawid siya dito. Ito, ginamper ko na siya, papunta sa dyan sa may kabilang side. Ayan, papunta doon sa may transformer natin. Sa may kabilang side, basta yung natira na lang is yung fuse na lang. Ito, fuse ito eh. Papunta siya dito, diretso siya dyan, yan, sa may chopper. Tapos, pinutol na natin itong mga dito. Yung mga baristor niyan, pinutol na natin para hindi na siya sagabal. Ang gagamitin na lang talaga natin dyan is yung diode na lang. Tapos, pumasok na sa may, tapos na tayo sa may primary. Yan. Tapos, may yung mga resistor, tanggalin nyo na yan. Kasi may daloy yan. Tanggalin nyo. Ako, tinanggal ko na yan. Oh. Yan, tinanggal na yan. Yan, nakatanggal na yan. Basta, kung baga, wala na kayong iwan. Bukod na lang sa fuse. Tapos yung itong chopper is jumper nyo na lang kasi magiging sagabal lang yan sa may daloy ng kuryente papuntang transformer natin. Yan. O, ito easy line na. Tapos transformer papunta ulit dito. Yung puti na yan galing transformer, secondary niya, siyempre papasok siya dyan sa may diode. Sa diode natin. Ito yung diode yung gagamitin natin. Yan, ito. Yan. Tapos putulin mo to siyempre. Sabi ko kanina putulin yan. Hindi pwedeng hindi maputol. Pag makaligtaan nyo yan, tapos kayo dyan. Kasi sasalubong yan, ito, primary, sasalubong to dito sa may secondary. Yan, putulin yan. Tapos, itong blue is negative side. Pupunta siya dito. So, negative side yan. Positive side is yung pula. Palatandaan ng positive side is yung may pingas or may biyak. Yan, pingas itong diode. Positive side yan. Tapos, pinutol ko na rin. Putulin nyo na rin yan. Itong kapasitor na sa filter, putulin nyo na yan. Yung 450 volts, putulin nyo na yan. Kumbaga, diode na lang yung may iwan. Yan, pinutol ko na yan. Ayan na. Oh. Tapos, siyempre,
Positive papunta sa dito sa may capacitor din, positive side din. May diode to dito. May diode sa dito. Ito diode to, yung tatlong paa yan, diode yan. Pero hindi tayo mag-i-inject dito sa may bago loob niya, paloob ng diode sa may mismong galing chopper papunta dito sa may bago mag-diode. Dito tayo sa may mismong paa ng capacitor maglalagay sa positive side. Ang positive is yan, walang guhit. Yung kung may guhit na yan is negative or ground, diyan siya mag-i-inject ng kulay blue. Galing to sa may negative na diode natin. Yung positive, siyempre, diretso nga sa may positive na side ng capacitor. Capacitor yan, 2 piraso yan. Yan, 50 volts na 4.7 yata yan eh. Yan, diretso yan. Tapos ako, pwede nyo hindi na putulin ito. Pero ako pinutol ko na rin para sigurado na. Diode to eh, papuntang chopper. Pinutol ko na yan. And the rest, wala ka na puputulin dyan. Ito, kahit iwanan mo na yan. Itong coupler, kahit iwanan mo na yan, di naman babalik yung kuryente dyan eh. Kahit po iwanan mo na yan, okay lang yan. So yan, yan yung magiging setup niya. Sensya na kayo ha. Bali, susukatan muna natin. Nag-plug in ako doon na wala palang outlet ito. Nakarekta na pala sa dito. Ito, nag-inject muna ako dito. Inject muna ako ng kable kasi yung socket niyan, ayan, papunta pala siya dito. Tapos 8 na terminal. Excited. So ngayon, ayan, naka-input na siya, naka-inject na siya dyan. Ito yung plug niya. On natin. Yan, naka-on na. Mag-iingat kayo guys ha, sa pag-troubleshoot. Mag-iingat. Kasi magkakatabi yung AC tsaka AC na primary. Tapos yung ano ba tawag yan? Yung secondary. Ito sa AC line. O yan, 26. Yan, 26 volts yung secondary ng transformer natin. Tapos, yung secondary niyan, itong negative. Ito, sa tester naman na digital, okay lang kahit baliktaran eh. Magsasign lang naman na negative yan eh. Ayan o, 34 siya o. Natakad ako magbaliktad eh. O yan, 34 volts. 34 volts yung kalabasan ng 26 volts AC natin. Na para sa akin, saktong-sakto or tamang-tama lang yan sa may supply na 36 na kailangan ng ito sa may secondary natin. 36 ang nakalagay dyan sa chopper. O 34, mas maganda yan. Kasi kung tumaas man yung voltahe, tulad itong transformer, hindi siya nakaregulate, tumaas man siya, di magiging 36, bumaba man siya, magiging 32, na okay lang. Kasi under naman to kahit 30 volts, kahit 19 volts kaya under yan. Kasi medyo mahinda lang kapag 19 volts. Ayan, para sa akin, maganda yung 34 na yan. Yan naman laging ginagawa ko eh. 34, maganda yan. So, ngayon, bali, kasi nakahang to, ikuan natin, pakita ko sa inyo na gumagana na. O, ayan. Mag-ingat kayo ha, mahirap na. Kasi tulad dito, paano yan, secondary line na yan, ting mali nyo lang eh, delikado. O, ayan. Tinawag ko lang para mas makita yung display dito or yung indicator dito na gumagana na siya. Ngayon nakakabit na yung kable, on natin ulit. Oh, ayan, okay na oh. Oh. And under na yan. Ang problema na lang dito, wala nga yung pinaka-katawan or pinaka-casing ng subwoofer. Ayan, yung ilaw na yan na nagbi-blink, ibig sabihin, naghahanap ng kaparehas niya yan. Hinanap niya yung soundbar. Kasi yung soundbar, doon yung pinaka-modem niya. Nandun lahat. Yung Bluetooth, yung FM, auxiliary, nandun. Pati mga volume, nandun. Kaya hindi natin mapapagana to na walang soundbar. Kasi nandun niya lahat eh. Pinaka-modem niya nandun. Ang importante lang dito is napagana natin or may supply na siya. Yan, bala na si sir dyan, kaya ngayon medyo inabaan ko yung wire. Ano, magana na yan, under na yan, lagi ko naman ginagawa to eh. Kahit lagyan man natin ng speaker, dito may nakabang to na para sa speaker eh. Kaso lang, sabi ko nga, nandun pa rin yung pinaka-source niya eh, sa may soundbar. Kaya wala na tayong magagawa rito. Importante lang napagana natin. So ngayon, off muna natin. Bali, ang gagawin ko lang dito is, iwawiring na lang ito. Iwawiring, ganito siya. Ilalagay siya dito. Yan. Papalik na lang siya. Kasi dito yung pinakakable niya. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Ayan ang kaligtaan ko. Bago natin pala ibalik dito sa may panel, nilagyan ko muna siya ng sealant. Yan. Para for safety. Kung maalog man sa biyahe, matanggal man yung wire, hindi siya magkakadikit-dikit.
Kaya nalagyan ko muna siya ng sealant. Yung sealant na ginagamit ko is itong pang speaker. Yan, yung black. Yan, para safety. Kailangan sure bulan na gawa. So, ngayon, babalik ko lang siya dito. Kasi yung sakit niyan, ito, pinakasakit niya, oh. Yan, para sa dito. Para sa may outlet dito. Yan. Ito na. Na-tornilyo ko na. Medyo pasensya na kayo. Iba-iba yung tornilyo nakalagay. Kasi nung pinadala rito ni Sir to dito, bali isang tornilyo na lang nakakabit eh. Kaya nalagyan ko na lang para kahit papaano eh. Medyo kumakapit siya. Ayun ito, na-wiring na. Na-wiring. Ay fix na siya. Yung wire guys ganito. Medyo mahaba siya, konti talaga. Na okay lang naman yan. Itatali na lang ni Sir yan kapag napwesto yung transformer. Ayan na. Okay. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng AC cord. Tapos, yun yung sinasabi ko na nakakonect siya. Oh. Yan. Ayun. Switch on. Ayan na. Okay na. Magana na. Soundbar na lang talaga kulang dyan. Sir from... Putik na yan. Nakalimutan ko kung saan siya. Bali, okay na sir. Yung JBL bar na 3.1 na subwoofer mo na pinadala mo rito is board lang. Okay na, na-convert ko na siya. From SMPS to a transformer type na supply na siya. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Shoutout ulit sa'yo. Yung promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gusto magpa-repair along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.